I wanted to become a doctor ever since I could remember. Ako yung bata na nung tinanong, anong gusto mo maging nung bata ka? Tapos ang sagot ko, gusto ko maging doktor. Yan lang. Tapos hindi na siya nagbago. And then iniisip ko, bakit kaya ganon? Kasi I realized na fascinated pala ako, lalo na doon sa pedya ko, nung bata ako. And then all the doctors I've met throughout the years, fascinated pala ako sa ginagawa nila. And that's the reason why, hindi na nagbago yung sinasabi ko nung bata ko na I want to become a doctor. Ang gusto kasi ng nanay ko. Yan. Kasi mother ko umabot ng second year proper sa UST. Tapos nagka-gera. I pursued obstetrics and gynecology as a specialization kasi unang-una, yun lang yung intinding-intindi ko. It's the rotation when I was in med school na I really fully understood. Kaya yun ang kauna-unahang factor kasi yung ibang specialty hindi ko talaga maalala, hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-apply. And then, ang gusto ko pa sa OB is may halo siya ng internal medicine and surgery. So may internal medicine component, and then nag-o-opera kami. So I have everything, no? Hindi lang puro opera, hindi lang puro parang internal medicine or isip ng isip. I have both. And then, di ba masaya? Kasi nagpapaanak kami, we get to deliver baby, so it's always fun. I think yung pinaka-memorable sa akin was when we were doing caroling. Nung nagka-caroling kami ng class ko, class 1999, ang saya niya kasi fundraising siya, tapos you get to visit the houses of our teachers, our classmates, yung parents nila. And then ang saya kasi nagpa-practice kami, kantahan lang ng kantahan, and then parang naglalakwat siya, hindi namin iniisip yung mga inaaral namin, right? So it was a good break from all the studies, and yeah, super enjoy. So during the experiment, hindi ko alam kung sino kasama ko, pero ako yung pinakabinalautusan na kuhanin yung ulo, tapos ilagay ko doon sa bulsa nung teacher, kasi yung teacher mo pa kasi. And kasi nung time na yon, sinisipon si ma'am, kaya pala yung tissue. Kaya yung pag gano'n niya, kita niya, doon yung ulo ng daga sa yun. Pero hindi niya kami nahuli. Hindi niya alam kung sino. Siguro ayaw niya din. Yun lang hindi ko malilimutan na ginawa kong kalokohan nung first year prep. Ang favorite teacher ko, I would say, Dr. Cynthia Manabat. Teacher namin siya sa physiology. And Dr. Pipo Bundok. Teacher namin sa anatomy. Kaya ko sila gusto kasi they are able to simplify yung mga mahirap na concepts na, ang hirap intindihin for a medical student. They are able to simplify it na parang intinding-intindi ko. Yun yung hallmark sa akin na magaling ng teacher Yung kaya niyang ipaunawa even the most difficult concepts. Tapos alam mo, teacher kasi din ako ngayon that's what I always aspire for. Yung mas-simplify ko yung mga tinuturo ko na maintindihan ng mga estudyante ko. At mga idols ko sila. That's why I became a teacher too. Si Dr. Liton Hua, siya ang favorite ko. So, kasi siyempre nung araw, wala pang mga gadget-gadget. Lahat ng yung sulat kamay, di ba? Talaga nakapakinig ka lang. Tapos na ma-realize ko, pati pala mga jokes ni Dr. Liton Hua, nanonotes ko. Yun, ganun. Mabusay si Dr. Liton. Gusto ko. To our older jubilars, especially the golden ones, how I wish na ma-reach ko yung stature ninyo at yung age ninyo na, you have achieved so much. We are so inspired by you. We appreciate your legacy and all of the things that you have done for our profession. How I wish marating ko rin po yung point na yon. They are the best of classmates, the best of friends. Kasi hindi naman sila lahat friendship mo. Classmate mo sila, acquainted kayo. Pero of course, may mga elite group na talagang close kayo. Pero, ang nakita ko sa klase namin, simulat sa pool, nagtutulungan.